Init! Naglinis naman lang din talaga, mga tol. Isama na natin ang loob. Alikabok din eh. Para kung may pasahero, hindi naman nakakahiya. Baka sabihin gusgusin ng sasakyan. Ibig sabihin, gusgusin na rin yung may-ari. Pero hindi naman. Ano lang, gusgusin ng konti. Bunas-bunas lang para mabawas-bawasan lang ang konting alikabok. Oh, init. Hindi na natin hindi na ito punasan lahat. Init eh. Bawas-bawasan lang, pwede na. Linis naman tayo sa next week naman uli linisan kasi bukas panggabi na ako, kaya straight ako ngayon. So ibig sabihin bukas na uwi ni Manong Guard kasi diretso na ako panggabi. Ganun talaga. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko panggabi ako lagi. Kasi kung panggabi lagi ako, nakakapag-sideline ako sa araw. Kasi pagka nagpang umaga ka, hindi ka talaga makapag-sideline sa gabi. Meron naman, pero kaunti lang. Hindi, unlike sa gabi, kasi dito, medyo nakakatulog kami sa gabi. Kahit pag mga 10 o'clock, pwede ka nang matulog hanggang umaga na yun kung gusto mo. Siyempre tayo, mahilig sa YouTube, nanonood ng YouTube, kaya minsan inaabot ng 1:00, 2:00 bago matulog. Pero hindi tulog na yun ha.
Hindi tulog na nakahiga ka, ha? Siyempre, tulog ano lang. Nakaupo ka, sandal. Kasi nga, siyempre, duty ka eh. Alam nga namang naka-duty ka, yung tulog talaga na tulog bahay, hindi naman ganun. Tulog lang na para kung sakaling may mga intruders o ano man dyan, mararamdaman mo kaagad. Ganun yun. Kaya dito, dapat nga itong January, magpapatransfer na ako sa Mikawayan. Babalik na ako na kung saan malapit ako doon. Kaso lang doon, marami na rin kasi akong mga pwesto na pinanggalingan doon sa Mikawayan. Pag sinabi kasing duty ka talaga as in. Kasi siyempre duty ka nga. Lalo na kung ang ma-dutyhan mo mga factory. So 24 hours operation sila. So ang gwardiya, 24 hours active talaga. Hindi kagaya dito na although shop siya o din siya, parang pabrika din ba kasi may may mga paggawaan ng bangka, pero sa gabi kasi automatic stop operation yan. Maliban lang kung may overtime. So pero ang overtime naman dito maximum na is hanggang 10 o'clock lang ng gabi. So kahit naman may overtime dyan, pag gusto naming matulog, idlip kami. Kasi yung mga trabahador, wala naman silang pakialam at hindi naman kami nakikialam sa trabaho nila dahil alam naman nila yun eh. Kasi bago yan sila mag-overtime, may kuta na yan sila kay boss na kailangan yung na yan hanggang ganyang oras, yung pinag-overtime man ninyo, matapos yun. Kasi kung hindi nyo matapos, ibig sabihin, hindi kayo nagtrabaho ng maayos. Ibig sabihin, nagpagala-gala kayo. Pero, kahit gawin naman nilang gano'n, hindi rin lang magagawa yung pagala-gala. Kasi, ang CCTV, 24 hours din, nakatutok. Pati sa amin nakatutok. Pero, syempre, si Manong Guard, doon naman pipwisto yun eh. So, walang CCTV, syempre. Alam nga, magpipwisto ka dyan sa amin yung CCTV, di, kitang-kita ka dyan. Kitang-kita kang, nagtutulo laway na. So, nakakahiya. Hindi naman magagalit si boss ng ganyan. Kaso lang siyempre, kaya gwardiya ka tapos tulo laway ka pala. Una ka pang natulog sa trabahador. Pwede ba yun? Kaya lang, pagka hindi na mapigilan din talagang antok, gusto mo na matulog, di tago ka. Kasi ang CCTV doon naman nakatutok yun sa amin talaga. May nakatutok sa amin sa mga trabahador. So, pero meron namang side na walang CCTV na hindi nakatutok doon. Kaya, pwede. Pangalawa, si boss, ang lahat ng mga activity dito sa amin yan nagtatanong. Lalong-lalo na sa gabi, kasi wala sila. May GC kami na direct kay boss and may GC kami na for security lang kasama si boss. Kaya kung ano ang mga galaw dito sa gabi, gusto ni boss, malalaman niya yun. Bukod doon sa mga i-message mo kay boss, kailangan picturean mo yun kasi si boss, ito is to believe si boss eh. Yung gusto niya eh. Pero kahit naman hindi niya sabihing picturean namin na isend sa kanya, talagang pipicturean namin para maniwala talaga siya. Kung mga nag-deliver kung mga ano-ano dyan, boss ganito, may nag-deliver na hindi niya alam, yun, isisend namin sa kanya yun kasi gusto niyang malaman. Ayaw niya na sa umaga pa niya malalaman. Kahit natutulog siya, i-message mo siya, walang problema. Nagigising. Gising si boss. Alam mo naman kasi yung boss namin dito kasi parang kaming dalawa. Parang magbarkada lang kami pag kami nag-uusap kasi hindi kami magkalayo ng edad. Si boss, 59 years old. Ngayon, ang nature ng business niya is paggawaan ng bangka. Tapos, may construction siyang maliit. Sabihin na lang natin construction company, maliit lang. Pero, hindi yun ang linya niya dapat. Kaya, alam niyo ba, si boss, kaya parang close kaming dalawa.
Dahil doon din siya nanggaling sa eskwelahan na pinanggalingan ko. Pareho kaming kurso dalawa. Kaya minsan pag nag-uusap kami tungkol sa school, kung nandoon pa daw yung mga, kasi senior ko si boss eh. Nandoon daw yung mga mga XO, mga dating professor. Kasi si boss 59, I think 59 or 58 nandyan siya. Ako, syempre. Pero medyo malayo-layo pa. Halos isang dekada pa kami. Di ko na sasabihin. Basta yun lang. Si boss mga 59 dyan. Or ako naman, basta parang mga isang dekada. Naman medyo bata-bata tayo ng konti. Hindi natin babanggitin. Hulaan nyo na lang. Kahiya eh. Baka sabihin, senior ka na pala pre. Kunyari na lang. Di ba? Mamaya bibisita na naman yung busing ko dito. Dito pala sa hindi naman kasi dito malungkot sa pwesto ko kahit na walang tao o walang trabaho. Dahil marami mga dito, may mga stay-in dito. Yung mga galing probinsya. Ang mga stay-in dito, mostly sila eh, Masbate. May Masbate, Cebu, Mindanao. Yun lang. Kasi wala na ibang mga parteng north. Wala na. Puro mga Kabisayaan, Mindanao, yun. Yun ang mga tao. Siyempre, hindi naman sila laging umuwi dahil nga malayo. Ngayon, parang pinaka-pibor na lang ni Busing. Nagpagawas lang ng bayad. Diyan mismo sa loob. Hindi ba, nagkanya-kanya silang gawa ng, kanya-kanyang gawa ng kubo-kubo. Kubo ang tawag doon. Pero siya, magandang pagkagawa. Stay-in sila lahat yun. Kahit kaming mga security, kung gustuhin namin mag-stay-in, pwede. Pero syempre, hindi naman tayo sanay mag-stay-in kasi sanay tayong umuwi ng uwi lagi sa pamilya dahil yung mga anak mo maghahanap sa'yo. Mawala ka lang ng ilang oras, tawag na ng tawag sa messenger. Kailan ka uwi? Ano oras ka uwi? Di ba? Lalo na ako, kasi pag araw ng pag weekdays, ako talaga ang naghatid sa mga anak ko sa school. Although may may carpool, may service, ako naghatid pag nandun ako, pag panggabi ako. Yan. Kasi syempre iba para sa safety na rin nila dahil uso ngayon ang nanguhuli ng bata daw, sabi nila. Pero hindi naman kahit nung hindi pa uso yung nanguhuli ng bata dyan, ako talagang naghahatid. Kaya nung doon sa paggawaan ng doon sa isang kumpanya na napasukan ko, nag-apply ako doon. Ako ang kinuha nila na ang apply ko is plain guard. Ngayon, siguro dahil nakita nila sa mga previous record natin at saka medyo nakapag-aral din tayo ng kaunti, at hindi lang naman yun dahil officer talaga ako, kinuha nila akong chief security. Ito na ngayon. Nung kukunin nila akong chief security, hindi ako pumayag. Kasi ang gusto ko, panggabi lang ako. Ang gusto ko naman, kung pwede sir, assistant lang ako. Kasi ganito yun. Pag assistant ka kasi, steady ka panggabi. Bukod sa steady ka panggabi, ay night differential pa. Pero hindi ang punto doon eh. Wala ako doon eh. Ang sa akin,
Kaya ang gusto ko sa gabi o hindi ko pinatos yung chief security pag umaga, gawa ng steady nga pag umaga. So, ikaw nga ang pinaka-chief so steady ka. So, kailangan ka sa umaga. Hindi ka pwede sa gabi. Kaya ang gusto ko assistant lang dahil ang sabi ko, ang number one talaga na purpose ko na assistant lang ako dahil mahatid ko yung mga anak ko sa school. Yun. Pangalawa, maka-sideline ng kaunti lang naman. Kasi kung puro ako pang umaga, halimbawa, pinatulan ko yun. So may allowance ako. O ipagpalagay na natin ang allowance ko is 3,000 a day. 3,000 a day ha. So malaki. So yun nga lang. Alis ako ng umaga, uwi ako ng gabi. Alis ako ng umaga, uwi ako ng gabi. So wala akong panahon sa mga kidilits ko. Yun ang punto ko doon. Kaya ang sabi ko sa agency, sa kumpanya, sir, kung pwede, ako na lang ang mag-assistant. Ngayon, ang sabi naman ng agency, hindi po pwede kasi meron na tayong assistant chief security. Sige. So ngayon, ilan ang gwardiya? 18. Iko 18, medyo pagod-pagod din yan. Pangalawa, factory. So 24 hours operation yan. Walang walang pahinga yan. Magpapahinga lang yung kumpanya kung brownout. Hindi nga kasi kung mag-brownout, grabe ang mga daming generator May pahinga lang yung kumpanya kung mga holiday, gaya ng mga importanteng holiday talaga, gaya ng mga Holy Week, yan. Pero kung mga special holiday lang, di yun. Wala yun. Tuloy ang trabaho. Kaya tuloy din. Kaya ang ginawa ko, nag-request na lang ako. Sabi ko, sir, baka mayroon tayong pwesto dyan na iba. Kahit hindi officer, hindi ko naman hinahabol ang officer, sir. Hindi mahalaga sa akin 'yan. Ang mahalaga sa akin, sir, trabaho. Ano ko man yung officer kung medyo matindi naman ang labanan. Kaya nagkataon naman na ang gwardiya dito na pinalitan ko umalis. Medyo may problema siguro. Kaya sinabi nila sa akin na kung okay daw sa akin, Valenzuela. Sabi ko, Valenzuela, patay kang bata ka. Dahil ang Valenzuela, napakahigpit yan. Napakahigpit sa mga sasakyan. Ibig sabihin, ang service ko is tricycle. Yung tricycle kong green dala. Alam mo naman dito sa Valenzuela, pag wala kang sticker ng Valenzuela, huli ka. Pag nahuli ka, 3.5 yun. 3.5, 2.5, I think. Hindi ko lang sigurado. Pero basta pagka kumapa ka ng Valenzuela, sidecar ang dala mo, pag wala kang sticker, pag natsimpuhan ka ng mga Red Boys, may kalalagyan ka talaga. Siyempre, rules nila yan Wala tayong magagawa. Kaya, yun ang pinag-iisipan ko na naman ng gusto. Hindi ko na sana ito tatanggapin Kaso lang sabi ko wala na akong no choice na ako dahil wala akong mahanapang pwesto na dalawa lang kami. Pagkapalitan kasi alam mo, mas maganda kasi yung dalawa lang kayo dahil pagdating mo, uwi siya. Pagdating niya, uwi ka na. So, ayos. Pero kung marami kayo, lalo na kung may hawak ang tao, hindi po pwede ganun. Una, yung parating ng mga tao, pupormation mo pa yan. Bigay ka ng instruction, o kung mga guidelines ng kumpanya, mga rules nila, araw-araw yan. Yan ang routine. Lalo na pangalawa, pag mayroon kang taong biglang nagkasakit, ang pamilya, nagka-emergency, so hindi papasok. So, problema ka na naman ngayon kung sino ang pa-i-straighten mo. Kasi siyempre, hindi naman pwedeng ang pwesto niya ng isa dyan, bakantihin mo Bawal yun, magagalit yung kumpanya sa'yo. Baka ma-terminate pang agency mo. Terminate kayo lahat. Kaya sabi ko naman sa opisina, sabi ko, sige ma'am,
Valenzuela lang naman. So, siguro galing doon sa tinitirhan ko, sa inuupahan ko doon sa Mikoyan, mga 7 kilometers away siguro. 7 kilometers sigurado. Parang ganon. So, 7 kilometers, malayo yun. Kung simentado naman ng daanan, highway, parang wala lang. Dali lang, lalo na kung magpatakbo ka, biyaheng langit, asos, napadali ah. Daling araw naman ang alis mo eh, kaya medyo biyaheng langit talagang takbo dahil wala ganon traffic. Ganon. Kaya yun. Nung nakarating ako dito, nakita ko ang pwesto, in-interview na ako sa loob ng HR, so medyo tinanggap naman nila. Kaya hanggang ngayon, medyo nandito pa rin ako, kahit hindi ganong kalakihan ng sahod, pwede na ako dito. Okay lang. Basta importante sa akin, yung medyo relax ng kaunti, kagaya ngayon, walang mga boss, walang trabaho. So, nakakapag-washing ako ng sasakyan ko. Kung ano naman mga buting tingin ko dyan, magagawa ko. Hindi kagaya sa iba na wala talaga, as in. Kaya, okay na. Pero kung sakaling malipat man siguro ako, yan siguro ako nang aalis. Ako na nag-request na malipat. Kasi dito yun yung mga tol dito. Ang tingin nila dito sa gwardiya, medyo dito, yung management. Talagang sila sa security. Kumbaga, kampi ba? Hindi naman kampi totally. Lang yung, kung sila doon, parang ganun ka sa kanila. Ano tawag doon? Hindi ko masyadong makwan kasi may hina naman ako sa Tagalog. Alam mo naman Ilonggo tayo, Bisaya. May tawag doon eh. Ang ibig ko sabihin, sa iba kasing mga pinanggalingan ko, kahit janitor, driver, parang amo mo sila. Dahil kumpanya sila eh. Parang ganun. Pero hindi ko naman sinasabing lahat ha. Meron pa nga doon sa mga pinanggalingan ko, kunting kibot lang ng gwardiya. I-report ka ng mga kung sino-sinong mga tauhan dyan, patawag ka kagad. Oo. Ganun. Tapos, ang management naman, naniniwala naman doon. Guard, dali ka rito. Pasukin mo muna si ganito. Yes, ma'am. Sabi ni, doon, chief, isang gwardiya daw doon, patingin-tingin lang daw ng cellphone, pabasa-basa lang ng cellphone. Ganun lang, may mga dumadaan, mga ganun ba? Mga kunting walang kabuhay-buhay ba ng mga sumbong? Ikaw naman tong gwardiya, kayo, binalasa din kayo. Ito naman ikaw, kausapin mo rin yung mga tauhan mo, napagsabihan mo rin na ganyan. Yun na nga sinasabi ko na kahit sino doon, amo. Unlike dito na ang amo mo, yun lang ang amo mo. Oo, maliban doon sa mga driver, sa mga trabahador o yung utility dyan, sumusunod sila sa amin. Dahil, ang sabi ng management, kung ano ang sabihin ng gwardiya sa inyo, sundin nyo, makinig kayo, dahil kung ano yung sinabi nila sa inyo, nasa amin na nanggagaling yan. Kaming nagbigay sa kanila ng instruksyon para iparating sa inyo. Kaya kung ayaw yung sumunod sa guard, sa security natin, pag nag-report sila sa amin, papatawag namin kayo. Kaya, sumunod kayo kung anong sasabihin ng mga security natin. Dahil kami ang may utos niyan. Madriver ka man, foreman ka man, o utility ka man. Yun ang nakaganda dito. Kaso lang tayo naman kasi mga tol, hindi naman tayo ganun eh. Porket ba may go signal na sa mga bus, ganyan ka na kagad, yabang ka na, hindi naman ganyan. Kailangan kasi, nasa pag-deliver lang din ng salita mo yun eh. Pag pananalita mo lang, kailangan yung makatao ba? Na ganito, usapin mo lang ng maayos na kung sino man mga, kasi gaya nito, construction. Meron din yun. Hindi mo ba't manadala sa pagulat-gulat ang mga yan? Dahil once na ginulat mo mga yan, kahit na may basbas ka pa ng amo,
papalag sa'yo yan. So, pag pumalag sa'yo yan, si ikaw din, kung medyo may kahanginan ka rin kaunti, pag sita mo, ang mangyayari dyan, away na kayo. Kunting ano lang, lambingin mo lang sila. Ikaw talaga, ikaw muna dyan ha. Ako, pag ikaw mahuli dyan, tapos makita ni boss nga ganyan, hindi rin kita sinaway. Dalawa tayo mapapagalitan. Kaya, yan ka na lang. Trabaho lang, ikot. Ano na lang dyan, galaw-galaw ka na lang yan dyan. Galaw-galaw lang para hindi ma-stroke ba. Hindi yung wag mo nang gulatin kasi ang rules kasi dito, once na ma-report ka ng gwardiya, lalo na 3 times ka nang na-report, nagawa ng report. So, ano yan ha? With black and white yan ha? Hindi po pwedeng sa marites lang. Kailangan black and white yun. Para may basihan sila. Pag-3 beses kasi, automatic, suspindi ka. So, 3 times lang. Maliit man na malaki, basta report ng gwardiya. Nakikinig sila. Ngayon, pag naipatawag na yan sila, tapos nabigyan ng sanction, automatic 1 month suspension. Yung 1 month suspension na yan, so para ka na rin tinanggal. Yung 1 month suspension mo, pamilyado ka. Pamilyado tayo. Nangungupahan tayo ng bahay. May anak kang nag-aaral. So, automatic, maghanap ka kagad ng malipatan. Ikaw ba naman, 1 buwan ka ba namang walang trabaho? Dito nga, sa akin nga, 1 araw lang na wala akong kita, wala na Pasmado na Patay agad ang naglason. 1 araw lang, sayang. Para sa akin kasi sayang na kagad ang 1 araw. Lahat na oras na nababakante sa akin, pinanghihinayangan ko yan. Sa totoo lang. Kaya ang ginagawa ko dito, itong mga pasaway dito, tuminag sa akin. Kasi una, pinagsasabihan ko ng maayos, mahinahon, at sinasabihan ko, pamilyado ka Brad. Pamilyado din ako, kaya naintindihan kita. So sana, ayusin mo lang ang trabaho mo para hindi tayo masilipan ni boss. Dahil once na masilipan tayo ni boss, pag ganyan ka lagi, bibirahin na talaga kita. Sa report, hindi bibirahin na banatan Bibirahin na talaga kita kasi kisa naman ako matanggal na dahil sa kagagawan mo. Subukan mo. Ang taong matigas ang ulo, gahig ulo ba? Gahig ulo. O tiga ulo kung sa Ilonggo. Subukan mong sigaw-sigawan yan dyan. Gulat-gulatin mo, kaya papalagang ka. Baka magsuntukan pa kayo. Baka sabihin pa, matapang ka lang dahil may baril ka. Hindi ganyan. Pero kahit gaano ka tapang yan, gaano ka kupal-kupal yan, subukan mong kausapin na mahinahon. Kaya mahiya yan sa'yo, tol. Mahiya. Mahiya. Siyempre, kinakausap mo na siya ng makatao mahinahon. Hindi pa ba siya mahiya? Sobrang tigas naman ang mukha nun kung hindi siya mahiya. Di ba? Ibig sabihin, kapal moks na talaga yun. Parang ganito ba kakapal, kapal moks? Sarge! Yung bahaw dyan! Yung bahaw! Bahaw na ano ba? Tirahin natin yan. Mamaya. Kay John ba yan? Sige, mamaya, pagkalabas niya doon, kakausapin ko yun. Banatan na natin yung bahaw. Bahaw lang naman yan Kaya yun lang, mga tol. Kasi mamaya, pagkatapos ko kasing maglinis nito, yung ilaw sa likod, yung 2 ilaw na yan sa, kaya may ilaw yan brake light, both side, diba? Pinagawan ko ng trim dito sa mga welder namin. Ngayon ko ikakabit. Meron akong mga tools dyan. Ngayon naman dyan sa loob, nangiram lang ako. Kakabit ko maya-maya pagka matapos ko dito. Pero siguro mamayang hapon na. Medyo mainit na Hindi na nakapaglakwat siya si Kuya Guard. Alam mo ba yung lakwat sa ibig ko sabihin? Hindi na ako nakapapag-YouTube Dahil yan lang naman libangan ko dito. YouTube, nood ng mga video-video dyan. Kaya,
nakapag-isip na rin ako mag-video-video rin para libangan ba. Wala wala magagawa. Wala magawa. So, yun lang. Mamaya uli ha. Adios.